God himself was present in the flesh as he was in the spirit. All right. Yeah, hallelujah. 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 Right. Mag-unat-unat na ako kayo dyan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we thank you. Raya bayan dagasaka. Raya bayayay. Oh, we release the power of the Holy Spirit, right? And the blood of Jesus that cleanses us from all unrighteousness. Oh, raya baba 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 baba. Holy Spirit, take over us. Possess our mind, body, will, and motion. Everything that is in us. Oh, raya bayan dagasaka la raya baba baba baba. Oh, raya baba bayan de raya sheka la raya baba. Oh, raya baba baba. Pray strong, my brothers and sisters. Pray strong. Raya ke raya. Oh, raya baba 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 baba. Oh, raya baba 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 baba. Oh, raya ra 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 ra. Oh, raya baba 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 baba. Oh, raya baba baba bayan dagashika la raya. Oh, rabayan dagashika la raya baba baba. Oh, rabayan dagashika la raya baba baba bayara baba. Pray strong, pray strong, pray strong. Oh, raya baba 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 baba. Oh, raya, have your breakthrough today. Oh, raya ra 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 ra. By praying in the spirit. Raya baba 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 baba. Oh, raya ya 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 ramaya shaka la raya baba bayata. Oh, raya baba baba shiga la raya baba kala ramaha raya baba baba baba. Oh, rabayan daga shaka la raya mama mayan. Oh, rabayan daga shika la raya baba 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 baba. Oh, raya baba 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 baba. Oh, raya ra 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 ra. Oh, raya ra 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 ra. Oh, raya ra 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 ya. Oh, raya baba baba. Oh, raya baba baba baba. Oh, ra ra ra. I raya ra 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 ra. Oh, raya ya 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 mama 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 mama. Oh, raya ra 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 ra. Oh, raya ra 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 ra. Oh, ra 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 ra. Oh, raya baba baba yan nagashigala raya baba baba. Oh, raya ya 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 ya. Oh, raya ya 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 ya. Oh, raya baba baba ya baba baba baba. Oh, ra 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 ra. Oh, raya ra 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 ra. No, raya baba 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 baba. Oh, raya ra 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 ra. Ah, raya baba baba. Oh, raya baba 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 baba. Oh, raya baba 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 baba. Oh, raya baba 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 yanda kaya. Oh, rabayanda garaya baba. Oh, raya ra 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 ra. Oh, raya ra 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 ra. Oh, raya ra 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 ra. Oh, raya baba baba. Father God, in the name of Jesus. Oh, raya ra 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 ra. We thank you for your abiding presence, that never leaving us nor forsaking us. We thank you, Jesus, for your finished work over our lives. That the blood of Jesus, we declare the blood of Jesus that cleanses us from all unrighteousness. Thank you for the sprinkling of your blood, the blood of Jesus flowing in our veins right now. Oh, raya baba baba, making us clean in your sight, justified, being made righteous and holy, pleasing, Lord, in Jesus' mighty name. We thank you for the power of the Holy Spirit that is at work within us, the mind of the Spirit that is at work within us right now, the mind of Christ that is at work within us right now. As we come boldly to the throne of grace, we present ourselves holy and pleasing to you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for the revelation of light, Lord, that flow forth from the Holy Spirit right now, leading us to a continuous renewal of the mind, to attain the mind of Christ, to receive, Lord, fully for our maturity and growth, to bring forth glory to your name. Raya Bayanda. Oh, Raya Rara. So we lay down all our weaknesses.
as we cast down our vain imaginations. Anything that exalts itself against, Lord, your word, against, Lord, the disobedience of your word, Lord, we cast them down. Any type of thinking, Lord, that exalt highly, Lord, than others. Thank you for a contrite heart, a humble spirit right now. Will lead us to mutual respect, that whoever speaks right here, Lord, we hear from you. We see you rather than seeing, Lord, our fleshly mortal bodies, Lord, in Jesus' mighty name. Let us put ourselves in a position of listening, Lord, hearing, Lord, and being teachable in Jesus' mighty name. Rabayandagashikala Raya Baba. Oh Raya Baba Baba. Thank you for all spiritual blessing has been given unto us and working for us in Jesus' mighty name. Thank you for your favor, Lord, that lasts for a lifetime, Lord, in Jesus' mighty name. Raya Baba, thank you, Lord, for receiving wisdom, knowledge, and understanding today. Lord, as we stand boldly to the throne of grace, we intercede in behalf of our brethren right now, or having a hard time, Lord, coping up with their fleshly carnal mindsets right now. Let your spirit, Lord, we declare that your spirit, Lord, the consuming fire of the Holy Spirit, burn in them, Lord. Uraya baba baba baba. Setting fire in their hearts today, leading them to you. Uraya baba baba baba. In Jesus' mighty name, Uraya baba, protect them, Lord. Uraya baba baba baba. Raya baba yanda gashikalara. We're calling souls right now. Araya baba bayanda. Sakalakaraya. Oraya baba baba baba. Lukewarm souls right now. Oraya baba. Oraya baba baba baba. Ignite their fire. Oh, laraya baba baba. Draw them to us in Jesus' mighty name, Lord. Draw them to your presence in Jesus' mighty name. Raya baba yan. Oh, raya baba. Oh, raya baba baba. Thank you for the joy in our hearts that whatever we are about to speak right here or to share tonight or today, Lord, let the continual joy, Lord, arises in our hearts. Let that peace arises in us, Lord, in our minds. Raya baba baba baba. Oh, raya baba baba. Oh, raya baba baba. To acknowledge fully, Lord, your wonderful word. Oh, raya baba baba. But that will add up, Lord, to our faith. Oh, raya baba baba baba. Shakara in Jesus' mighty name. Thank you. Thank you. Thank you for manifesting yourself to us right now, in us, in Christ Jesus. As we give you back all the glory and praise, salamat po Ino. We thank you for the presence of each and every one. Without your grace, Lord, this meeting is not even possible. That's why we give you all the highest praise. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. In Jesus' name. Amen. Blessed day to everyone. And, thank you for listening to the Spirit of the Lord today that you are here. Not by just mere obligation, but because you are so in love with the Lord. Amen. Now, if you came here just because of an obligation, I pray that after this meeting right here, mag-ignite ulit yung pag-ibig mo sa Panginoon na you're doing everything by love. Okay? Para mas masaya. Mas masaya yung receiving mo. Amen po ba? So, if you're doing it by love, okay, hindi ko na kailangan sabihin, buksan niyo yung camera niyo, umupo kayo in a position. Kasi, sabi ko nga doon sa kausap ko last time, hindi si Bishop ang tumawag sa inyo. Hindi rin ako ang tumawag sa inyo. It is God who called you. It is God who chose you. Kanino kayo may pananagutan? Sa amin ba? No, sa Panginoon muna. That's why if you understand your response to God, okay, it's the same response that you will give to the people na ikakabit niya sa harapan nyo for you to honor. Same thing dun sa mga lahat ng mga nagtuturo na rito. Just the same mutual respect and honor that we give to people because God is the one who chose us and called us. Kaya kung sinabi niyang we ought to love one another, one of our expression of love, okay, is just merely your presence. Kaya hindi kailangan sabihin sa'yo,
Upo ka ng maayos. You could be there listening but lying down. Alam mo yung ganon? So, if you understand that you are standing at the throne of grace right now, magkira-kira ka, wari. Diba? Hihiga-higa ka pa. Diyan ang lang tinitignan ka nyo. Good morning. Ginaganya ka nyo. Rise and shine. Diba? Okay? Even the Lord Himself, yes. Gusto niya mag-rest tayo sa presence niya. Okay? But it doesn't mean na mag-slouch ka in the spirit. There's no slouching in the spirit. Amen po ba? Smile. Okay. Asan po si Pastor Francis? Ayun, nakita ko. Pastor Francis, maaari niyo po bang isa ng ating sharing ngayong araw na to marami-raming plano ang sinasabi niyo kanina. Amen. Hallelujah. Alam ko, maraming promise nga si God sa atin. No? Kasi nung pagising ko kanina, nire-remind ako ni Lord. Good morning pala no sa lahat. No? Thank you for giving me opportunity, Pastor Donnie, no, to share. Na kahit konti na makapag-share tayo, makapag-encourage tayo no, sa mga kapatid natin dyan no, na patuloy na nakikinig. Amen. So, patuloy na nag-a-attend ng morning prayer. No? Lahat naman tayo, we're blessed. Lahat tayo, may promise si God sa atin. No? May nire-remind lang si Lord sa akin siguro no, about dito sa yung verse na to, yung 2 Corinthians 5:17. No? Alam na naman natin to. No? Yung sinabi niya dito, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. So, ang ganda ng verse na na-remind sa akin ni Lord, no, kung paano ako na-born again. No? Tayo lahat, paano tayo binabago ni Lord. No? Na araw-araw naman, binabago tayo ni Lord, no? Nagpapabago tayo sa Diyos. No? May mga kanya-kanya tayong attitude, may mga kanya-kanya tayong ugali, may mga kanya-kanya tayong paano tayo nagsiserve kay Lord, di ba? May mga times na may commitment tayo kay Lord, inuuna natin kay Lord and then yung trabaho. So nakita din natin yung promise ni God nga sa atin. No? Sabi ko kanina God, merong mga promises si God sa atin. No? Yun lang, yung protection, no? Na paggising natin nga sabi nga, hindi lahat ng natulog ng gabi, di ba? Nagising, no? Kaya we're blessed, no? Ito isa sa mga promise ni God sa atin na nagising tayo ngayon, no? Na nandiyan tayo ngayon, nakaupo, na nakikinig, no? Yung obedient, no? Yun yung pinakagusto ng Panginoon yung obedient, no? Yung kung sino yung itinalaga ng Panginoon para magsalita, doon tayo nakapokus, nakikinig. Sabi nga ni Bishop, kailangan wala tayong ginagawa kundi nakapokus tayo doon sa nagsasalita. Kasi hindi, kumbaga sabi nga hindi ikaw yun Kumbaga yung Holy Spirit no, yung Holy Spirit no. Kung tayo lang wala tayong pwedeng sabihin wala tayong pwedeng i-share sa kapwa natin dahil alam naman natin kumbaga si Lord na talaga yung kumikilos no, yung nag-i-speak sa atin no, na every time na may mga bagay tayong pinagdadaanan, lahat tayo may pinagdadaanan, walang exempted no. Kahit sino ka pa, kahit bishop ka pa, kahit pastor ka pa, lahat may mga pinagdadaanan tayo. Pero yun, dadaanan lang natin yun. No? Bakit? Kasi yung iba nag-i-standby doon sa pinagdadaanan nila no? Dahil tayo, kumakarga tayo, nagko-connect tayo, may word tayo naririnig na packet ng packet na nag-grow yung spiritual growth natin. No? Napakahalaga yun no? Sa buhay natin. No? Kasi doon natin nakikita yung pagiging Kristiyano natin, yung spiritual growth. No? Na hindi ko naman kino-condemn lahat yung iba. May kanya-kanya, may kanya-kanyang ugali, lalo na sa church, di ba? Pero hindi sila yun Kumbaga tayo, di ba? Yung tayo, ano ba tayo kay Lord, no? Kung sila, ganun sila, accountability nila kay Lord. Yun, ang importante, ikaw ano ka ba kay Lord, di ba? Kasi usually, minsan may mga tao kasi na marami silang criticism sa mga member, gano'n, marami sinasabi, gano'n. Pero minsan hindi nila tinitignan yung sarili nila. Anong ka ba kay Lord, di ba? About gano'n, daming ganyan, kaysa ganyan. Ay, importante, ako nga, lagi ko sinasabi sa mga disciple ko na
huwag niyo titignan yung mga tao na nasa church, ang tignan niyo yung relasyon niyo sa Diyos, no? Ano ka ba kay Lord, no? Ano ka ba sa mata ng Panginoon, no? So yung number one yung na pinag-iingatan natin yun, no, sa bilang pagiging Kristiyano natin, no? Na hindi ko sa nilalahat, yung iba maraming nakikita, maraming napapansin, pero yung sarili nila hindi nila napapansin, no? So ang pansin nila lang natin siguro yung promise ni God sa atin. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Maraming promise kasi si God yung protection niya sa atin, napakatindi May mga verse na sinabi ang Panginoon dito sa Psalms 121:7 na remind sa akin. Sabi niya dito yung protection ng Panginoon. Basahin ko na sa Tagalog. Habang samantalahin ko na habang wala yung mga foreigner, no. Para hindi ako masyadong napapa-English na lahat yung mga kaya ito siguro Tagalog na muna. So sabi sa Bible, no, Psalms 121:7, sabi niya, iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo ay kayang ingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo nasaan ka man ngayon at magkailanman. So ang tindi ng verse na yun, no, na si Lord kung paano niya tayo iniingatan, kung paano niya tayo puniproteksyonan, no, sa every time na nasan man tayo. Kasi isipin mo, no, may nakikita ako sa mga Facebook, yung mga parang na bigla na lang nawawala yung tao, bigla na lang bumabaksak. Kaya sabi nila, hindi mo alam yung buhay mo di ba? Minsan, ang ganda-ganda mong nag-iisip, bigla kang babaksak. Napanood ko yun Tapos sabi ko nga pala, no, talagang ang buhay pala natin, hindi talaga natin hawak, no? Kaya nga hangga't may opportunity tayong mag-serve kay Lord, mag-serve tayo Baga, huwag na nating sayangin yung time natin. Baga, parang parang ano na yung oras di ba? Dahil alam na natin na parating na rin ng Panginoon, no? So, isa 'yon sa mga bagay na nakikita at pinakikita ng Panginoon kung paano niya tayo pinoprotektahan, no? Every day ng ating buhay, no? Meron protection si Lord sa atin no? Yung sa family lang natin, yung sa protection ng family natin. Minsan may mga sigalot pero makikita natin si Lord pa rin minsan nangaayos, no? Ayos sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin, yung mga usually minsan yung argue sa mga pamilya, tama po ba? Sa mag-asawa, sa magkapatid, sa magkaibigan, nagkakaroon ng konting bangayan pero kung ikaw mas kargado ka, yung sabi nga mas better na magtahimik ka lang yung founder, di ba yung founder ba yun? Yung, huwag ka na sumabay dun sa init ng tao, no? Baga, dahil ikaw nakakaintindi, ikaw na lang mag-pray, di ba? Mag-pray mo na lang yung sarili mo, Lord, thank you, Lord, nakontrol ko yung sarili ko, ganun. Di ba? Kasi ako din, minsan, yung parang na-experience ko rin, minsan ako tinitira ako ng kalaban about sa patient, di ba? Lahat naman tayo tinitira ng kalaban sa patient, no? Kung paano natin malalabanan yung patient, no? Sabi nga doon nga sa fruit of the Holy Spirit dahil na tayo ng Panginoon, di ba? Kargado na tayo ng patient, no? Pero minsan may mga tao talaga na ang hirap pagpasensyahan, no? Na minsan nakakapagsalita ka ng kaya yung importante talaga sa atin yung nakakakarga tayo ng word, no? Dahil anumang bagay na hallelujah, kung anumang bagay na pinagdadaanan natin ngayon, si Lord pa rin yung kasama natin. No? Si Lord pa rin yung control ng sarili natin. Kasi naiisip natin no? Ay, hindi na ako dito. Yung creation na ako, born again na ako, di ba? Binago na ako ni Lord. Pero ang kalaban, makikita natin, doon tayo binabalik di ba? Binabalik tayo doon sa kahinaan natin, yung stronghold natin, doon yung tayo binabalik. Ano ka ba dati, di ba? O yan, sige, titirahin kita dyan. Na-experience yun ba yung nag-share kayo ng word, pag nagtuturo kayo, di ba? Minsan nagtuturo kayo, sa'yo matetest tama, di ba? Minsan yung patient, di ba, yung matetest yung patient, may self-control, minsan nag-share tayo ng do not worry, huwag ka mag-worry, ganyan, kasi si Lord, ganyan, pero bandang uli, tayo matetest doon, no? Tayo yung nasusubukan. Pero sa kabila na susubukan tayo, pinatatatag naman tayo ng Panginoon no, sa araw-araw ng buhay natin, sa araw-araw ng pakikinig natin no, ng salita ng Panginoon. No? Baga, ilang years na rin tayo nakikinig, ilang years na rin tayong kumakarga. No? Lalo na kay Bishop, no, pag iba ng level iba ng level. Sabi nga, hindi na natiling gatas, iniinom natin. Kailangan kumakain na rin tayo ng mga karne, di ba? Yung mga beef, yung minsan kahit na masakit, pero kailangan mong tanggapin, no?
Kasi talagang ganun yung word of God, 'di ba? Matalim talaga ang word of God. Minsan kala mo pinatatamaan ka, kala mo ganun, pero hindi. Matalim ang salita ng Panginoon, no? Yung pag nako-correct ka, ang sarap nung nako-correct. Ako, dati noon yung buhay ko, ayoko nagpapa-correct kasi ako yung nagko-correct eh. Dati hindi ako ayoko nagpapa-correct, pero ngayon parang gustong-gusto kong nagpapa-correct, lalo na sa ating mentor, no, na every time na alam niya pag yung meron kang mga bagay na hindi magandang napapansin niya, nako-correct ka. At then sabi nga sa Bible, 'di ba, yung matalim ang salita ng Panginoon na tumatarak sa puso natin, no? Yung word na huwag ka na lang magpabebe, sabi nga magbago ka na lang, no, times na nako-correct tayo. Kasi ang sarap ng may nako-correct sa'yo na feeling mo na merong nakaantabay sa'yo na parang isang kaibigan na nagko-correct sa'yo, di ba? Sabi nga, the open rebuke is better than secret love, di ba? Mas better na nare-rebuke tayo, no? Kesa dun sa walang nagre-rebuke sa'yo dahil napupunta ka dun sa hindi maganda. So makikita natin yung binibigay ni Lord sa atin, yung strength, no, na everyday, no, yun yung isa sa rin sa mga promise ni Lord yung strength natin no. Nandiyan tayo, malakas tayo, di ba? Kumakarga tayo ngayon ng salita ng Panginoon kasi hindi ako yung nag-word, hindi ako yung nagsasalita, hindi yung Panginoon, no. Binibigyan niya tayo ng encouragement na para lumakas tayo. Dahil siyempre, weak tayo mahina tayo, pero nagpapalakas sa atin si Lord di ba? Every time na nakakargahan tayo, nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon, makikita natin kung paano tayo lumalakas, di ba? Yung sa parang ang cellphone di ba? Pag ang cellphone na lobat, kailangan i-charge mo. Di ba? Pag na-charge, full charge, ang lakas niya, sarap gamitin. Parang ganun tayo. Kaya nga yung verse na pinatato ko, isang verse na favorite verse ko na sinabi ng Panginoon, no? Yung sa Nehemiah 8:10. Actually, pinututo ko talaga yun sa ko, para every time nare-remind ako kay Lord, no, na sabi niya doon the joy of the Lord is your strength. Amen. Yung the joy of the Lord is your strength, hindi lang yung ikaw yung masaya di ba? Kailangan si Lord napapasaya din natin. Amen. Alam niyo po ba yung ginagawa natin dito, yung ginagawa natin pakikinig, yung ginagawa natin na yung obedient tayo na nakikinig, ang napapasaya natin si Lord, hindi naman ako di ba? Bakit? Pag napapasaya natin si Lord, nakakakuha tayo ng strength, nakakakuha tayo ng kalakasan, di ba? Na maghapon tayo ngayon, meron tayong tatahakin na maghapon hanggang gabi, no? Sinong magbibigay ng strength natin? Panginoon, di ba? Laging nandiyan si Lord, no, na nagbibigay ng strength sa atin. Sabi niya dito sa Bible, the Lord is my strength and my shield, no? Sabi niya dito, in Him my heart trust and I am helped my heart and soul, sabi niya dito, no? Kaya nga sabi dito sa Tagalog, kaya nag-preach na po yata ako. Amen. Dinadala ako ng Holy Spirit. Ewan ko ba ba't ganito. Ako yung tao kasing kung hindi ka ako lalapin, hindi naman ako sumikibo. And then, titingin-tingin lang ako. Pero pag binigay mo sa akin yung talagang yung Holy Spirit, talagang hindi ko alam. Si Lord talaga yung kumikilos, no, sa buhay natin. Sa tindi, no? Tindi ng ginagawa ni Lord sa atin. Yung pagko-comfort lang ni Lord sa atin, no? Every day may comfort tayo kay Lord, no? Every day may comfort tayo kay Lord. Gino-comfort tayo ni Lord sa buhay natin, no? Na lagi niya tayong gina-guide, no? Sa minsan yung napakaganda ng pag-guide ng Panginoon sa atin. Minsan yung plano natin hindi maganda pero si Lord pag ginaid niya tayo, talagang nasa right path tayo No, basta ang gusto lang ni Lord, talaga mag-obey tayo, sumunod tayo dun sa voice ni God, no? Ako kasi nung time sa'yo, hindi ako pala kinig hindi ako pala sunod, no? Pero nung time na born again ako, na nakita ko kung nung impact ng pagsunod natin, no, kay Lord, no? At doon sa mga taong ikinabit ng Panginoon, no, sa buhay natin, no? Doon pa lang nakikita natin na kung sinusunod mo sila, isinusunod mo na rin si Lord, di ba? Ano ba sabi sa Bible, di ba? Sa Matthew 25:40, sabi niya, whatever you do with my brethren, you do to me, sabi niya. Kung anong ginawa mo sa kapatid mo, ginagawa mo sa akin. O di ginawa mo siya ng kabutihan. Ginawa natin ng kabutihan ng Panginoon. Pinagalitan mo siya, inaway mo siya. Ang inaaway natin ng Panginoon, hindi yung tao. Kaya napakahalaga yung
yung knowledge natin, no, yung about sa word of God, no, na may apply natin, no, sa buhay natin yung mga salita ng Panginoon. Kasi yung word of God talagang makikita natin buhay, no. Buhay po yung salita ng Panginoon, na every time na sa buhay natin siya yung helper natin, no. Ano man yung situation na pinagdadaanan natin, makikita natin siya yung laging nandiyan. Sabi ni Lord, ako yung helper mo, ako yung provider mo, ako lahat, di ba? Ako yung doktor mo, gano'n. Kung meron ka sickness, doktor, okay yung doktor, pero unahin natin ang Panginoon, no, bago ang doktor. Yung iba kasi kung hindi masyadong sa pananampalataya sa Panginoon, pag nagkaroon ng karamdaman ang iniisip kagad ng doktor, tama po ba? So ngayon dapat pinapalitan natin ng mindset pag once na may mga bagay tayo, mga nararamdaman sa sarili natin, lalo na mga bata tayo, amen, no? Ang Panginoon naman, tayo binibigyan tayo ng strength sa mga nararamdaman natin, no? Makikita natin yung pagiging helper ni Lord sa atin, no? Yung pagiging physician niya sa atin sa kabila ng mga may nararamdaman tayo, no? Ako nga minsan parang nararamdaman parang sakit yata ng mga utok ko, parang gano'n, pero dinideclare ko, Lord, ikaw yung pa ako, ikaw yung nakikita ko kung paano nagma-manifest, no, yung about sa ano yung sinasabi natin sa tongue natin, no. Talagang totoo, may power yung salita natin, kaya ingatan po natin, no, kung ano yung sinasabi ng dila natin or tongue natin, yun po yung nagbibigay ng buhay sa atin. Amen po ba? And I believe na si Lord, no, kung gusto niya na magkaroon tayo ng faith, no, yung pananampalataya, no, na kung ano man yung binibigay niya sa atin na task sa buhay natin, na magkaroon tayo ng faith, no. Sabi sa Bible, no, Matthew 21:22, sabi niya dito, and whatever you ask in the prayer, you will be received, and you have faith, sabi niya. Kung may pananalangin tayo, no, sa Panginoon, na nagdadasal tayo, nagpe-pray tayo, kailangan nandun yung faith natin, di ba? And then, kung meron man tayong mga panalangin, linisin muna natin yung heart natin, baka mamaya, kaya minsan hindi binibigay yung prayer natin, meron pang hindrance sa puso natin, no? Meron pa tayong bitterness, meron pa tayong pinatago sa puso natin, no? Kasi si Lord naman, sinabi naman kung ano yung hiningi natin, ibibigay niya. Tama po ba? Sabi niya sa John 14, favorite verse ko rin yun, John 14:14, sabi niya, ask what you want and I do it. Lagi ko sinasabi sa mga sa pag nagba-Bible study kami, no? Na totoong sinabi ng Panginoon, kasi doon sa Bible makikita natin Jesus said yun. Jesus said. Ang Panginoon naman hindi naman bolero ang Panginoon, di ba? Hindi naman bolero ang Panginoon. Minsan may mga prayer tayo na hindi man natin pinag-pray pero binibigay ni Lord. Amen? Nagugulat na lang tayo, mas higit pa doon sa prayer natin yung binibigay ni Lord, no? Yung blessing, no? Based up sa akin, sa experience ko na single parents, no? Nakikita ko kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay ko. Marami akong mga testing and trial din na about sa family, about sa anak, gano'n, okay? Pero nakikita ko kung paano kumikilos ang Panginoon, no? Na napakabuti ng Panginoon, no? Sa mga lingkod ng Diyos, no? Tulad nyo, na tayo yung mga servant ni God, no? Na ginagamit tayo ni Lord, no, sa mga tao ngayon. Marami kasing mga wounded, kasi maraming mga sugatan na tao na kailangan talaga tayo, no? Kaya tayo yung mga pinili, no? Chosen tayo ni Lord, na pinili niya tayo na para makapag-share, no? Lalo na sa iba, sa labas, di ba? Maraming tao sa labas na nangangailangan ng word of God, no? Hindi lang yung kumakarga tayo, kailangan yung kinarga natin, i-share din natin, i-spread din natin, hindi lang yung tayo yung nakinabang doon sa word o na nakarga natin, kung kanino mo, kay Bishop man, no? Kailangan ini-spread natin, inaano natin sa tao, sinishare natin sa mga tao yon. Amen? Nakikita ko na sa experience ko rin, no, dahil ako hindi ako kinol sa hindi ako kinol talaga. Baga kanya-kanyang calling tayo, di ba? May kanya-kanyang kinol tayo, pinapagawa sa Panginoon sa atin. Sabi ko nga hindi ako calling sa loob, hindi ako calling sa pulpit
kinol ako ni Lord sa labas. Sabi ko, doon ako kinol ni Lord para doon ako mag-share ng word, sabi ko. Kaya glory to God, no, every time na inanong ko kay Lord, sabi ko nga nung nag-pray ako kay Lord, sabi ko, Lord, itong taon na to, Lord, kahit na mga kung pwedeng mga 1,000 soul, 2,000 soul, Lord, na maibigay ko sa inyo, Lord, itong taon na to, Lord. Pero nakikita ko, mas higit pa doon yung ibibigay ni Lord na tao na ilalapit niya. No? Hindi lang sa akin, sa inyo. Dahil nakita ko kung paano darating yung track, no? na mas maraming soul, no? Hindi lang 2,000, di ba? Million, no? Million na kaluluwa, no? Na masisave this year, no? Yun yung nabivision ko na million na soul, no? Na pag tumakbo yung track natin, no? Kumbaga kaya ito na ano tayo, natitrain tayo dito, nasasala tayo na yung pagsalang ito dito natin maano yung kung sino-sino talaga yung kikilos, no, talaga sa presensya ng Panginoon. I believe lahat tayo, no, lahat tayo, no. Sorry to my word kung meron akong mga salitang hindi niyo maunawaan, and I believe paunawa ng Panginoon sa inyo to, no. Na tayo nakikita ko naman, no, both lahat, no, sa powerhouse, no, kung paano kumikilos, no, nagwi-win ng soul, no, na sa labas nakikita ko yung mga picture na nasisend, talagang nakaka-bless, no. Ako nabe-bless ako talaga na kahit hindi niyo man ako masyadong nakakausap, hindi niyo man ako na nalalapitan siguro dahil akala nyo suplado ako, akala nyo ganyan ako, pero hindi. Yung heart natin talagang na kay Lord, mapaaring panlabas, nakasimangot, pero ang pinakang nakatawa sa akin yung puso ko yung heart ko no, na every time na may nakikita ako talagang nabe-bless ako, no, sa bawat isa, lalo na yan kay Pastor Donnie, na nakita ko talagang paano siya nag-grow, no, sa spiritual, dahil nadatnang ko yan nauna sa church sa akin baga nasubaybayan ko siya, at nakikita ko ngayon kung paano siya hindi ko siya no, tinataas dahil yung nakikita ko yung kung paano siya ina-appoint talaga ni Lord, no, sa mga tao, sa mga yun, yung Aita, na kung isipin mo dati wala naman yun wala naman mga ganyan pero ngayon talagang nakita ko, no, kung kay Lord, hindi lang kay Pastor Donnie, sa lahat, no, sa lahat, kay Sister Rome, yung may mga ministry, yung mga sa cell group leader, no, na nakikita natin na dumadami, no. Medyo napahaba na yata ako. So medyo ika-cut ko na ng konti, no, yung sinabi na lang ng Panginoon, no, yung promise na lang niya sa atin, no, na panghawakan natin yung promise ni Lord, no. Marami na I believe na nababasa niyo naman sa Biblia, na nagbabasa tayo ng Bible, na yung salita ng Panginoon talagang promises talaga ni Lord yan yung sa Bible, promises talaga ni Lord. Kung paano ka umaangat ngayon, kung paano ka tumataas, paano ka nagpa-prosper, isa sa mga promise ni Lord sa atin yan. Hindi nag-promise si Lord na para i-down ka, hindi pin-promise ni Lord para maghirap ka, hindi, kasi anak niya tayo di ba? Ang gusto nga, tatay nga, gusto maging mayaman yung anak niya di ba? Parang ganoon din si Lord. Anak niya tayo Gusto ni Lord talagang mayaman din tayo. Amen? Hindi tayo nagmumukhang kawawa sa tao. And then tayo yung nagbibigay ng light, no? Kasi ginawa tayo ni Lord para magbigay ng light and salt. Tayo yung magiging ilaw at asin ng mga tao, no? Kaya nandiyan tayo ngayon, nakikinig tayo ngayon, kumakarga tayo, nag-obey tayo, no? Nagko-commit tayo kasi yun yung gusto ni Lord sa atin no? And then hindi lang yung mga promise ni Lord ang ano natin 'di ba, yung obedient, 'di ba, yung commitment natin kay Lord, yung ganoon, kung paano tayo nakikisa. Na panood ko nga, no, nag-live ako kahapon, no. Na-bless din ako kay Aliana, no, na kung paano siya ginagamit ni Lord, no, na wala man ako sa pero naka-live ako, napapanood ko. Talagang anointing talaga, no, yung kinabit sa powerhouse talaga, may kanya-kanyang anointing, no, may kanya-kanyang parang ingredient, no, sa isang pagluluto, parang may mga sangkap, no, may bechin, gano'n, may magic sarap, parang tayo yun baga gano'n para para lalong lumawak yung salita ng Panginoon na ibinibigay sa atin, no. Nawasan po tumayo tayo doon sa pulpit hindi na ikaw yun
hindi na ikaw yung nagsasalita. Makikita nyo ang Holy Spirit na yung magsasalita. Minsan wala ka naman alam na sabihin di ba? Minsan wala ka man outline pero pag tumayo ka sa pulpit, talaga makikita mo kung paano ka, yung anointing na binibigay ni Lord sa atin, no? So, yun lang po, no? I believe na napahaba yata ako ng konti, no? Pero para naman makapag-share din po yung iba, no? Na ano rin po, na makakarga din po sa iba. Yun lang po, maraming salamat po sa opportunity na makapagsalita, no? Amen. Salamat po. To God be the glory po lahat yun. Amen. On fire. Hallelujah. Thank you, Pastor Francis. The great evangelist, Pastor Francis. Amen po, no? Kasi talagang kahit ano po natin huwag na po natin komplikado yung ating mga kung paano natin aanuin ng Lord, alam niyo yan. O kaya paano mo ipepresent ang sarili mo. Simple lang ho. Tinawag tayo ng Panginoon kasi para tayo gamitin niya talaga para mag-win ng soul. Dahil lang po kasimple yun. Yung process ng character building, mangyayari po yan. Buong buhay po yan. Hanggang sa bago ka kunin ni Lord. Kasi yung mga man of God na pinanood namin dun sa God's General, hanggang huli meron pa silang dealing sa Lord eh. Hindi rin perfect yung mga buhay nila. Amen po ba? Kasi kung pine-perfect po natin, pe-present natin sarili natin na para bang napakabanal mo sa outward, mapapagod po kayo, parang bumabagsak po kayo sa law. Amen. So, the way of pleasing the Lord is winning soul. And everything else will follow. Tama po yung sinasabi talaga ni Pastor Francis. Kasi yan naman po ang commission natin eh. O sa baga, kaya lang po tayo kumakarga, at least whatever is we're hearing from day to day, it adds up to our faith, it adds up to our love. Amen. Kasi yung faith natin towards love po yan, wala na pong iba. Towards humility, kasi kung halimbawa, kahit ang dami mong karga, hindi ka naman nagmamahal, wala rin kwenta. 1 Corinthians chapter 13. Though you may speak the heavenly language, speak the tongues, okay? Alam mo lahat, i-quote. Okay, marunong kang magbigay, sabi niya, but you're not loving, sabi niya eh. So pwede pala yung nagbibigay ka ng hindi puro yung pagmamahal mo. Not because you are giving, you are loving. Kaya kailangan po mag-grow tayo dun sa in-depth understanding of God's love or the love of Christ. At isa po dyan talaga yung kinomission niya sa atin na go ye and preach the gospel. Kaya nga, if you love me, you will obey me. And you will obey my commandment. And simple commandment na sinabi ni Jesus, love the Lord your God. Whatever God is loving, you ought to love. Ano po kasimple? Whatever God is loving, you ought to love. Kung mahal niya lahat, hindi mahal niya lahat. Amen po ba? Mahal natin dapat lahat. Matutuhan natin po gawin yon, alamin yon. Kaya po nandyan yung character building. Kaya akala mo, ikaw muna yung dinidismantle. Kasi alam mo yon, yung lahat ng pwede maging makasarili sa'yo, katulad ng sinasabi ni Pastor kanina, mawala muna. Okay? And hanggang sa mag-rely ka na lang dun sa promises niya, dun sa mga salita niya talaga to the point, makita mo that you don't own anything in this world, kahit yung alam mo. Ganun po yan, no? Though we give credit to whom credit is due, but above all else is all glory to God. Kaya nga dun sa Luke chapter 17 or 7 or 8, kung di ako nagkakamali, andun yung parable na pinagitan ni Jesus na after niyang inutusan yung kumayo, nagtrabaho dun sa field, pag daw natapos siya nagtrabaho, hindi daw siya agad-agad magpapahinga, but rather he would go to his master and serve his master, ask his master what he wants. At pagkatapos din daw niya mag-provide sa master at bigay yung pangangailangan ng master, huwag daw siyang mag-expect ng special thanks dun sa master, but rather say to himself, I'm just doing what the master has told me. Okay? Ganun daw po tayo. It's not that God is discrediting us, pero ang gusto talaga ng Panginoon to glorify Him. Unahin mo siya. Sa atin dito sa mundo, okay, we ought to thank one another, honor one another,
But hindi yun above dun sa honoring natin sa Panginoon. Kaya lang tayo nag-honor sa tao, kaya natin pinapractice yun para maging maintindihan natin yung puso ng Diyos. Pero doon nung sinasabi niya, di ba, humayo tayo, ginawa natin to. Pagkatapos mong humayo, paano mo papakainin yung master mo? Worship Him, pasalamat ka. Lord, salamat sa araw na to kasi ginawa mo ganap yung buhay ko, nakapag-share ako, naka-receive ako ng revelation, 'di ba? Yung prayer life ko nga, I can even pray today because you have taught me to pray. You have given me the grace to worship you, to praise you, to know you. Kaya makikita mo at the end of the day talaga, wala kang pagmamayari ang buhay mo sa Panginoon talaga eh. By then, you will understand that your life is for Christ, okay? And you will die for Christ. Para talagang kung ano man yung dito sa mundo, susunod na lang. Okay, makita mo na lahat gagamitin mo para sa glory ng Panginoon. And thank you, Pastor Francis. And if I may share, that will add up, okay, for your understanding para sa araw na to, lalo na kung mag-share tayo sa labas. Okay, this is probably a milk, okay, but meron ng steak yung milk dun sa may lasa nun, steak na may milk. Okay, this is just for our understanding of what Jesus has done. Kasi inopen ni Pastor Francis yung verse na 2 Corinthians 5:17 and pagiging new creation. At sa agapay niya, no, yung nung umpisa akong nag-share 2 days ago, it's about the light and the life that is in the blood of Jesus. And understanding what the blood of Jesus has done for us. Naintindihan ko na alam nyo na ang dugo ni Kristo ang naging kabayaran. Amen. Pero from Hebrews chapter 9 verse 4, okay, in the holies of holies, merong golden altar doon, okay? And there's an altar there at nakakabit doon yung golden jar which contains manna and the rod of Aaron and tsaka yung 10 Commandments. Sa loob ng Holies of Holies andun yun. Sinabi niya yon. Yung manna, okay, it is nung time na nag-complain yung mga tao, nung nagpapaulan na ng manna, and the rod of Aaron nung they disobeyed his leadership. Okay, and the 10 Commandments where people disobeyed to the law. And it is put in the cherubim na nandun yung covering ng, alam mo yung pakpak na gano'n, no? Pag pumasok ka sa Holy-Solis, yung atonement, yung dugo, nakapatong yon, nasa ilalim yon. Nasa ilalim yung tatlong bagay na yon. And it signifies, you know what, the blood that's being offered na ino-override niya lahat yung disobedience na yon. Okay, kaya kinabit yun sa ilalim. And there was the covering of the presence of God, di ba? Yung Psalm 91 that we are under His wings, di ba? So, yung blood covenant na yon pagdating dun sa pinakahuli, sabi niya doon, even so in 28, even so it is that Christ, having been offered to take up upon Himself and bear us as a burden the sins of many once and once for all, will appear a second time not to carry any burden of sin or to deal with sin, but to bring full salvation those who are eagerly, constantly, and patiently waiting for and expecting Him. In the Old Testament, ang dugo po ni Kristo, okay, yung Passover, He portrayed the blood of Jesus nung Passover. Nung time na inutusan silang bigyan ng dugo yung kanilang doorsteps. Doon sa kanilang doorsteps, okay, pag yun, nagpass ang Lord doon, nakikita niya yun, okay, hindi mamamatay yung mga firstborn doon. Pero doon sa loob ng mga bahay na yon, meron yung tipong, yung isa nagpupuri sila. At merong isa, natatakot. Baka sakali pumasok yung anong mangyari doon sa anak nila. Amen po ba? Habang dumadaan yung Spirit ng Lord, sa palagay nyo, sino doon ang masisave? Yung isang pamilya na nagpupuri at yung isang pamilya na medyo may takot, baka mamatay yung anak nila, pero pareho may blood. Palagay nyo, sinong masisave?
Can anyone answer? Both, all Meron of po? them. All of them. Exactly. Because the blood of Jesus doesn't exclude anyone but include anyone. And in the reference of the blood of Jesus is the one that brings forth life unto our life. And it is the one that activated everything in us na kinabit ng Panginoon. Okay, the power that is at work within us. Kaya yung blood ni Jesus, it doesn't just cleanse your sin, okay? But it activated something in you. Kaya nga, the blood brings protection to you eh. Pinakita niya na dun eh. So, even that, kailangan yung mindset natin, we understand that nung sinabi ni Jesus na go ye and preach the gospel and I will be with you till the end. Alam mo na yung protection ng Panginoon nasa iyo na. But you just got to do the will of the Lord. Go. Just keep going. Okay, wag tayong mangamba. Kung halimbawa, feeling mo merong mawawala ganito, may mawawala. Hindi na dapat issue sa ating mindset yon para hindi tayo nadadrag down sa kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. And being a new creation, it means really entirely new in your thinking. Kaya po laging sinasabi ni Bishop, renewal of the mind. So if you understand that the shedding of the blood of Jesus, once and for all, cleanse us. Okay? It didn't just cleanse us, okay? It enables us to receive the royal blood of Jesus, the royal kingship, the priestly anointing, to cast down vain imaginations, to really cast out demons, to pray for the sick. Yung healing sa loob mo, mangyayari na lang yun eh. Kasi wala pang acceptance kay Jesus, nag-heal na ng mag-isa yung dugo mo eh. Okay, meron ka ng antibodies eh. What more pa yung blood ni Jesus na dinideclare mo? Kaya nga ito eh, di ba? If the life is in the blood, and death and life is in the power of tongue, now blessing and curse, life and death, but choose life. Whenever you choose life by declaring the blood of Jesus, okay, paano ba ina-anoint yung mga bahay? Paano ba ina-anoint yung family mo? Di ba? By the blood of Jesus. You overcome the enemy by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. It is same blood na pinagpipray natin sa mga tao. Amen po ba? And this blood brings authority and deliverance unto us. Kaya nga, yun eh, Revelations 12:10, 12:11 eh. Okay, we have defeated him by the blood of the Lamb and by the word of testimony. At ito yung matindi, and they did not love their lives so much that they were afraid to die. Amen po ba? Kasi yung blood na nasa sa atin, it's a blood that is speaking life, okay? So that blood brings authority and deliverance. It protects, okay? It cleanses you from all of your sin. It saves you, then it protects you. Then what? Bring forth deliverance. And the blood brings healing. Isaiah 53:5, by his wounds and our transgression, he was bruised from our iniquities, and the chastisement of our peace was upon him. With his stripes, we are healed. From the day one na nakareceive kayo kay Lord, kahit sa powerhouse, agad-agad tinuturo to. Amen po ba? So same power you release today, may lalapit sa inyo, baka seemingly mahirap, parang ang hirap, imposible, no? Ang tao pag pinag-pray mo, sabi ko nga, tinanong ko kay Bishop dati yun eh, Bishop, paano to pag pinag-pray ko, tapos namatay pa rin dun sa sakit niya, namatay ba siyang healed? O may sakit? Hindi, namatay siyang healed. Never stop declaring healing. And still keep believing that he died healed. Kasi your prayer did not just heal a person, but forgives a person. Amen po. Kaya kapag may pipresent sa atin, huwag tayong magtipid. Pagpanalangin natin. Amen po ba? Declare natin ito. And let all, okay, and last is, the blood brings peace of mind. Okay. John 19:2, the soldiers wove a crown of thorns to put on his head, and they put a purple robe in him. And nung pinasok yung corona sa ulo ng Jesus, ang madakal suksok, ang sakit nun, di ba? Yung anxiousness natin, yung kawalan natin ng peace, binayaran.
Sa bawat tusok na pumasok sa utak niya, sa isip niya, probably bumaon pa yon. Okay, ano man yung iniisip mo ngayon, okay, that's why you have the mind of Christ. That's why you can overcome. That's why you can cast down vain imaginations. Amen po ba? Kaya nga madedeliver ka, kahit self-deliverance pwede. Kasi dito lang yun, no? But you have to hear the word, you have to declare the word. Sabi ni Pastor Francis kanina, yun daw promises. How do you claim your promises? Anong turo ni Bishop? You just don't pray. We are prophetic people. We declare, you take what's ours. Amen po ba? And you give what belongs to the people. You take what's yours and you give what belongs to the people. Kaya nga, tayo yung bringer ng justice eh. Paano mo bibigay yung justice, tamang justice, hustisya sa Panginoon? Yung patanggap mo sa kanila si Kristo. Bigyan mo ng hustisya yung buhay nila kasi nabubuhay sila sa injustice. Kung di sila marunong mag-pray, kung mag-pray para sa kanila, huwag kang maghiya-hiya. Amen? Huwag tayong maghiya-hiya kasi kung mamamatay na mamaya yung tao, aanin mo pa ba yung hiya-hiya natin? Okay, isipin nyo ngayon, sino ba yung mga taong nilalapit sa inyo na Lord, malapit sa inyo, okay? Probably you've been busy doing this and doing that. Pero tandaan nyo, ang business natin, tao. Whatever business we are in, ang business pa rin natin, tao. Huwag po tayo haalis doon, okay? Whatever it is, don't assume you will live tomorrow. Yes, you put your faith, there's everlasting life. But God is sovereign. He has His sovereign will. Okay? Hanggat buhay ka, hanggat humihinga ka, uh, at makaisa ka ngayong araw na to, isang kaluluwa. We fight back. Maraming namamatay. Ganti tayo ng kaluluwa. Amen po ba? Last, sabi nga Hebrews 9:14, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? Sabi niya, no? Mga kapatid, halimbawa sa relationship natin sa bawat isa, nung matter na minsan gano'n nakaka-stress yung mga kasama natin, lalo na mga karelasyon natin sa buhay. Okay, kung sino na yung dineclare na malinis ng Lord, malinis na yan. Probably some are undergoing their process of character building. Lumayo sila sa atin doesn't mean demonyo sila. It doesn't mean rebellious sila sa'yo. O alam mo yon, we have to take that kind of mindset. Kasi kung lahat tayo on process at ang Holy Spirit nandyan, okay, we ought to see the purpose of God as always. Kaya nga we have to take out that burden in us na para bang may utang na loob ang tao sa atin. Amen po ba? Ang mga kaluluwa, sabi ni Jesus, Peter, do you love me? If you love me, take care of my sheep. Feed my lamb, feed my sheep. Tapos yung mawawala, yung mga nawawala na akala mo sila yung nawawala, sila pala yung potential. Sabi nga ni Bishop, doon sa revelation niya, hindi yung nawala kasi siya yung pinaka-weak. Siya yung nawala kasi baka siya yung pag na-restore, siya pala yung solid. Out of the 99 na religious. Baka yung 99 religious na. Po ba? So, be more loving, be more caring today. And if you want to challenge your faith, katulad ng ginawa ni Elijah, okay? He was challenging his faith every now and then. And grow more in love. And if you are to, kung makikipagpaligsahan ka, makipagpaligsahan ka sa sarili mo, better than you are yesterday. Amen po ba? At kung magpapaligsahan tayo sa bawat isa, magpaligsahan tayo sa pag-o-honor sa bawat isa, sabi ng Biblia. So, thank you. I honor you for your presence today. This is like a sweet-smelling aroma to God. Kahit wala si Bishop, yung mutual respect po natin andi dito kasi ang pag-ibig ng Lord ang nangingibabaw sa bawat isa. Pastor Francis, thank you for your message. If anyone wants to share one last more, Tita Rachel, probably you would like to wrap this up.
Good morning, everyone. Wala naman ako, na-bless lang ako sa mga shinare nyo, no? Very powerful talaga, yung, lalo na yung mahabang shinare ni Pastor Francis. Okay lang yon kasi hindi kita masyadong naririnig, wala ka nga lagi eh. Pero no, I was really blessed. Thank you so much for teaching. At saka Donnie, nakwento ko kay Manang Linda this morning na you're very encouraging kasi kahapon nung tinawag mo ko, wala talaga akong and yet you encourage me na kahit hindi ako prepared, no, meron akong nasabi. So, I'm so encouraged by everyone here na binibuild up natin yung isa't isa. Tsaka nakaka-bless yung sinabi mo, yung wayward na sheep. Akala natin yun yung nagre-rebel. Yun talaga yung may potential. Yun yung tinitira talaga ng kalaban, di ba? Pag nahiwala yung isang sheep, the wolves go after that one. So it's very empowering and very encouraging dun sa mga maraming pinagdadaanan. Lahat tayo meron tayong pinagdadaanan, hindi lang tayo vocal doon. But everybody is experiencing something, no? Meron tayong joyful moments and we are also constantly battling the enemy in our minds. So thank you so much. This will be my last morning prayer. I'll be there next Tuesday. So have a good weekend to everybody. I'm so excited to see everyone. 2 years ago, hindi ko nung umuwi ako dyan, I never thought I'd go back ulit this soon, but thank you sa lahat ng mga support ninyo, sa mga prayers ninyo. Also, if I could request, take time to pray for my Indian friend, Vinay, she's traveling by herself too. She's in her 70s. At saka, I'm learning about her culture din. Para hindi siya, I know she's very well traveled and sanay siya sa diversity of cultures, but our culture is different too, no? Sa iba-iba. Inaano ko rin din yung culture niya para we make her feel welcome because we Filipinos are very well known for our generous hospitality to everyone, di ba? So, yun lang, pag-pray din natin siya na i-open ni Lord yung heart niya kasi she's very tight in her religion, no? But we respect that. We are going to respect her and her wishes and all that. Ayaw daw niya nang inaano siya tungkol sa religion. We're good with that. We don't talk about religion anyway. So, thank you so much, everyone. I'll see you next week. I'm so excited. God bless you all. Wow. See you. Salamat po. Antindi. Bago daw po tayo malis si Pastor Arel, Brother Arel, may sasabihin pa. Mainit-init eh. Parang ito na naman tayo. Wala nang absetan to, no, Arel? Dire-diretso na naman. Pakilista mo nga ulit yung mga hindi nag-attend. Yan yung tigalista namin dati. Don't Well, test. sige, sagutin mo na. Ano lang po, pumuputok kanina pa eh. Dagdag ko lang po. Connected po dun sa na-share din ni Pastor Francis tsaka ni Pastor Donnie. 1 Timothy 4:15 sabi niya, "Be diligent in these matters, give yourself fully to them so that everyone may see your progress. And watch your life and doctrine closely. Persevere in them because if you do, you will save both yourself and your hearer." So yun lang po, watch natin yung sarili natin kasi hindi lang din naman po dahil tayo save na tayo, and of course when we share to others, we should be the role model to them na pag once na nakapag-share na tayo ay meron tong ibang dinadala and nakikita nila mismo sa buhay natin kung ano yung ginawa ni Lord sa atin, being a new creation and being diligent dun sa mga plano ni God sa atin. It's not our will but His will be done. Yun lang po. Wow, short but powerful. Okay, that is how we present ourselves as living sacrifice, holy and pleasing. For we are the living epistles whom people read. Minsan buhay mo pa lang, natatransform na rin yung mga buhay nila. Praise God po. Kaya thank God po, no, naturuan tayo, natuturuan sa discipleship. At yan din po kasi ang pamantayan ng pagtuturo natin sa iba kung paano tayo tinuruan. Kaya walang powerhouse na nakikita kong naglulupaypay. Wala pong believer na depressed. If they are depressed, they stop believing.
So, keep fighting the good fight of faith, mga mighty men of valor and woman of faith na anak ng Diyos. Thank you and be fruitful this day. Let your light shine upon men. Let your good works be made known and be shown to bring forth glory to God. God bless po sa inyong lahat. Grace, 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 grace!